Sa isang tahimik na sulok, may isang binatang nakaupo, tila nagpapalipas lang ng oras habang tinatadyakan ang isang maliit na bato. Habang nilalaro niya ito, naisip niya ang sinabi ni Mui, na tutulungan siyang magsanay hanggang sa araw ng duelo. Ngunit alam niyang hindi siya basta-basta lalakas sa loob lamang ng 4 na araw na pagsasanay. Habang patuloy niyang pinaglaruan ang bato, isang lalaki ang biglang dumaan sa harapan niya. Napakunot ang kanyang noo. Sino ang lalaking iyon? Ngayon, nakikita na natin kung sino ang binatang naglalaro ng bato, si Lim, anak ng patriarka ng Fresh Flower Sect. Bigla na lang lumitaw si Mui sa harapan niya, nakangiti, saka sinabing tama siya. Ngunit naguluhan si Lim sa ibig sabihin nito. Yumuko si Mui at pinulot ang maliit na batong tinatadyakan ni Lim. Muling inulit ang sinabi ng bata, na hindi siya basta-basta lalakas sa loob lamang ng ilang araw na pagsasanay. Tumango si Mui at idinugtong na talagang imposible ito kung wala ang tulong ng isang mahiwagang gamot o isang pambihirang pagkakataon. Ngunit ang totoong mahalaga sa pagpapalakas ng isang mandirigma ay hindi lamang ang lakas ng kanyang martial arts, kundi kung paano niya ito ginagamit sa tunay na laban. Napatingin si Lim kay Mui, halatang hindi niya lubos na nauunawaan ang gustong iparating nito. Napansin ito ni Mui kaya nagtanong siya kay Lim, ginagamit mo ba ng tama ang iyong martial arts? Nagulat si Lim sa tanong, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Matapang niyang sinagot, syempre. Kilala ko ang sarili kong katawan. Nakangiting tumango si Mui sa sagot niya, saka biglang nagyaya, sumunod ka sa akin. Habang hawak ang bato, nagbitiw si Mui ng isang pahiwatig, mukhang sapat na ito. Lalong nalito si Lim. Ano ang ibig sabihin ni Mui? Hindi nakatiis ang bata at nagtanong, ano bang gusto mong gawin ko? Ngunit imbes na sagutin siya, itinapon ni Mui ang maliit na bato, hindi gamit ang buong kamay, kundi sa simpleng pagpitik lamang ng kanyang daliri. Pagkatapos nito, biglang naputol ang isang sanga ng puno nang tamaan ito ng bato. Nanlaki ang mata ni Lim. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan. Ngunit nanatiling kalmado si Mui habang ipinaliwanag niya na gumamit lang siya ng kaunting internal energy, mas maliit pa kaysa sa normal na ginagamit ng mga batang kasing edad ni Lim. Dagdag pa niya, mas malaki ang internal energy mo kaysa sa karaniwan. Naalala ni Mui ang sinabi ni Lim kanina, na alam niya kung paano gamitin ng maayos ang kanyang martial arts. Kaya ngayon, sinabi ni Mui, kung ganon, dapat kaya mong gamitin ang iyong internal energy sa ganitong antas. Habang hinahamon ni Mui si Lim at sinasabing tingnan nila kung kakayanin niya, natapos na ang kanyang pagsasanay para sa araw na iyon. Sinabi rin ni Mui na kahit mabaigo siya, patuloy lang siyang susubok, kaya hindi niya kailangang masyadong mag-alala. Hinamon pa niya ito na subukan muli. Ngunit sa ekspresyon ni Lim, halatang mas lalong lumaki ang bigat ng kanyang nararamdaman, hindi lang dahil sa sinabi ni Mui kundi pati na rin sa bigat ng pagsasanay mismo. Lumipas ang minuto, naging oras, ngunit patuloy pa rin silang nagsasanay. Kitang-kita sa ilang puno ang bakas ng pinsalang dulot ng kanilang pag-eensayo, gamit ang paraan na iminungkahi ni Mui. Sa kabila ng mga marka ng pinsala, sinabi ni Mui na hindi pa ito sapat para masabing matagumpay ang pagsasanay. Ngunit, inamin din niyang mas lumakas si Lim kumpara sa dati. Tinitigan niya ito at sinabing sapat na para sa araw na ito. Magpapatuloy sila kinabukasan. Magandang trabaho. Magpahinga ka ng maayos, wika ni Mui bago lumisan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang napaluhod si Lim sa kanyang kinatatayuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay at mahina niyang bulong, demonyo siya. Walang emosyon ang kanyang mukha habang paulit-ulit niyang inuusal, ang taong iyon, isa siyang demonyo. Mabigat ang kanyang pakiramdam habang nakaluhod. Sinabi niya na inabot na sila ng umaga. Ito ba yung sinasabi niya magpahinga? Aniya, tila hindi makapaniwala sa kanyang pinagdaanang pagsasanay. Kinaumagahan, muling nagpulong sila at nagsalita si Mui, ikalawang araw na ng ating pagsasanay. Kaunti lang ang oras natin, kaya magsasanay tayo ng sabay-sabay. Sa pagkakataong ito, kausap niya ang pinuno ng Flesh Flower Sect pati na rin ang anak nito. Ang natutunan natin kahapon ay kung paano gamitin ang ating katawan, patuloy niya.
Tumango naman ang pinuno ng sekta at ang kanyang anak bilang pagsang-ayon. Dagdag pa ni Mui, kitang-kita na nasa magandang kondisyon ang katawan ng pinuno. Sinuri naman ng pinuno ang kanyang sarili at mukhang sumasang-ayon sa sinabi ni Mui. Siguro ay dahil na rin sa iyong palagiang pagsasanay, dagdag pa ni Mui. Dahil dito, mabilis na nakabawi ang katawan ng pinuno sa dati nitong estado. Biglang hinugot ni Mui ang kanyang espada at seryosong sinabi, ang pagsasanay natin kahapon ay paghahanda lamang para sa pagsasanay natin ngayon. Ngunit, naguluhan ang pinuno ng sekta pati na rin ang kanyang anak sa sinabi ni Mui. Habang inilalabas ni Mui ang kanyang espada, ipinaliwanag niya na ang pagsasanay ngayong araw ay tungkol sa paghahanap ng tamang kumpiyansa at balanse sa labanan. Mas maiintindihan nila ito kung makikita mismo sa isang demonstrasyon kaysa sa isang simpleng paliwanag, dagdag pa niya. Ngayon, simulan na natin, wika ni Mui habang inutusan ang kanyang mga katulong na pumwesto. 3 disipulo mula sa Muahua ang magsisilbing katulong niya, at handa na silang lahat sa kani-kanilang posisyon. Nagulat si Lim nang makita niyang lahat sila ay nakaharap kay Mui. Lalabanan ba niya silang lahat? Tanong niya, habang ang pinuno ng sekta ay nagtataka rin sa plano ni Mui. Habang nakaposisyon ang 3 disipulo, nagsalita si Muhua, ako ang mauuna. Sumagot naman si Mujin, nasa likuran mo ako. Biglang sumugod si Muhua, mabilis ang kanyang galaw patungo kay Mui. Ngunit nanatili lang si Mui sa kanyang kinatatayuan at walang kahirap-hirap na hinarang ang pag-atake gamit ang takip ng kanyang espada. Hindi pa tapos si Muhua. Sinubukan niyang umatake gamit ang kanyang kaliwang kamay, ngunit mabilis itong napansin ni Mui at madali niya itong naiwasan. Bigla na lang niyang tinamaan si Muhua ng isang malakas na sipa sa sikmura. Napa-atras si Muhua, ramdam ang sakit ng tinanggap niyang sipa. Sa sumunod na sandali, biglang sumugod si Mujin at inumpisahan ang kanyang pag-atake. Gayunman, isang simpleng iwas lamang ang ginawa ni Mui, sabay isinalag ang atake ni Mujin sa pamamagitan ng isang pag-angat ng kanyang espada. Ngunit sa pagkakataong ito, seryoso nang umatake si Mui kay Mujin gamit ang iba't ibang estilo ng pagsugod. Samantala, pinagmamasdan lamang ng mag-amang pinuno ng sekta ang nangyayari. Litong-lito sila sa ginagawang pagsasanay ni Mui. Tumingon si Lim sa kanyang ama at nagtanong, tama ba itong ginagawa nila? Para kasing delikado ito. Sumang-ayon naman ang pinuno ng sekta, ngunit sa halip na pigilan, sinabi niyang panuurin pa nila ng kaunti. Sa loob-loob niya, nagsimula siyang mag-alala. Ano nga ba talaga ang gustong ipakita ni Mui sa kanila? Balik sa laban, patuloy na inaatake ni Mui si Mujin hanggang sa isang malakas na palo ng kanyang espada ang tumama sa tiyan ni Mujin. Nanlaki ang mga mata ni Mujin, huli na ang kanyang reaksyon sa nangyari. Sa puntong iyon, handa na ring umatake si Muchol. Mujin, yumuko ka. Sigaw niya. Agad naman siyang sumunod, at sa parehong sandali, pinakawalan ni Muchol ang isang paalang na atake. Ngunit si Mui ay mabilis ding gumalaw para salagin ito. Naramdaman ni Mui ang bigat ng pag-atake ni Muchol at napangiti siya. Mukhang mas mabigat na ang puwersa ng atake mo kaysa dati, sabi niya. Ngunit agad niyang idinagdag, pero hindi pa rin ito sapat. Sa isang iglap, dinagdagan ni Mui ang bigat ng kanyang atake. Nahirapan si Muchol na salagin ito. Ramdam niya ang matinding puwersa ng espada ni Mui. Hanggang sa tuluyan siyang ma-overpower ni Mui. Ngayon, nakatutok na ang espada ni Mui sa leeg ni Muchol. Napalunok si Muchol, bakas sa kanyang mukha ang kaba. Natalo ako, mahina niyang sabi. Matapos iyon, agad na nagtipon sa isang lugar sina Mui at ang 3 katulong niya. Muling tinuruan ni Mui ang 3 tungkol sa naging kilos nila kanina. Una, sinabi niya kay Muhua na masyadong halata ang kanyang pag-atake, kaya madaling maiwasan ng kalaban. Sumunod naman ay si Mujin, na pinagsabihan niyang hindi pa rin ito sapat na matapang sa laban. At panghuli, si Muchol, na sinabihan niyang hindi pa ito sanay sa bago niyang espada. Ayon kay Mui, sila mismo ang pinakamalaking dahilan kung bakit sila nabigo. Ngunit idinagdag din niya na marami pang ibang problema, ngunit dapat muna nilang pagtuunan ng pansin ang mga bagay na itinuro niya sa kanila. Matapos iyon, bumalik sila sa kinauupuan ng Fresh Flower Sect.
Habang nakatingin sila kay Mui, ipinaliwanag nito na nakita na nila kung paano ang pagsasanay sa araw na ito. Ngunit bigla niyang binago ang usapan at sinabing ito na mismo ang magiging paraan ng kanilang pagsasanay hanggang sa mismong araw ng duelo. Nalito ang pinuno ng Fresh Flower Sect at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Mui. Aniya, hindi ba't dapat nilang hanapin ang kanilang composure o kapanatagan sa laban? Sumagot naman si Mui, tama ka. Tinanong niya sila kung hindi ba nila naramdaman na may kakaiba sa laban kanina. Naguguluhan pa rin ang pinuno ng Fresh Flower Sect at nagtanong, anong kakaiba doon? Dagdag pa niya, parang sobra naman yata para lang sa isang simpleng pagsasanay. Ngunit bigla siyang napatigil at tila may napagtanto. Ipinaliwanag ni Mui na ang pinakamabilis na paraan para humusay sa maikling panahon ay ang magkaroon ng sapat na karanasan sa tunay na laban. Ayon pa sa kanya, kung madalas nilang maranasan ang mga sitwasyon ng buhay at kamatayan, mas madali na nilang maiwasan ang mga atake ng mas mahihinang kalaban. Ngayon, iniutos ni Mui sa kanila na bunutin ang kanilang mga espada at sinabi, mula ngayon, ang layunin ninyo ay patayin ako. Nagulat ang pinuno ng Fresh Flower Sect at mabilis na sumagot, teka lang. Ang anak ko ay nandito lang sa tabi ko. Samantala, si Lim ay nanatiling tahimik, tila malalim ang iniisip. Ngunit habang lumilipas ang sandali, unti-unting lumabas ang galit sa kanyang mukha. Sa inis, dumampot siya ng buhangin at piniga ito sa kanyang kamay. Lumipas ang oras mula umaga ay dumating na ang hapon. Ang pinuno ng Fresh Flower Sect ay patuloy pa ring sumasailalim sa mahirap na pagsasanay. Tulad ng dati, nakatali ang parehong paa niya sa isang puno habang may nakatutok na espada sa ilalim niya. Si Muchol ngayon ang may hawak ng espada. Sinabihan niya ang pinuno na kung ibababa pa nito ang kanyang katawan, siguradong matutusok siya. Kita sa mukha ni Muchol ang pag-aalala. Malapit nang matapos ang pagsasanay para sa araw na ito, aniya. Kaya tiisin mo na lang ng kaunti pa. Ngunit ramdam niya ang bigat ng kanyang nararamdaman habang pinapanood ito. Sa kanyang isip, naitanong niya kung saan nga ba nagpunta si Mui matapos niyang iwan sa kanya ang pagsasanay ng pinuno. Samantala, sa parehong hapon, makikita si Lim na nakaupo lamang at nakatanaw sa kawalan. Malalim siyang huminga at bumantong hininga bago bulong sa sarili, 5 araw na lang bago ang duelo. Ngunit naalala niya ang nangyari kanina nang kausap sila ni Mui. Sa di inaasahang pagkakataon, bigla siyang dumampot ng buhangin at inihagis ito kay Mui, marahil dahil sa inis o hirap ng pagsasanay. Nagulat ang pinuno ng Fresh Flower Sect sa inasal ni Lim laban kay Mui.